Kasi po, kung ano po yung pinapayo po sa akin ng mga magulang ko, sinusunod ko po yun. Kung yung mabigat po na pagkakamali, wala po akong alam. Totoo po yan, mga kapamilya. Ang ibig sabihin, kapag nagtanim ka pa ng isang bagay na maganda po, maganda rin po ang magiging resulta. Sabi nga sa Bible, NGO TV Network. isang magandang umaga po sa ating mga kuya at ate, sa kapwa, sa pamilyang Pilipino. Ngayon po ay narito po tayo sa Camba, Arayat, Pampanga at makakapanayan po natin ang ating Ruby, ang super mother ng Arayat, Pampanga. Walang iba kundi si Ate Ruby. Ate Ruby, sino ba si Ate Ruby? Ako po si Ruby Rivera de la Cruz, Opo. 47 years old, nakatira po sa Purok 5, Camba, Arayat, Pampanga, na may 4 na anak, na ang panganay ko po 17 years old, nag-aaral po sa AUF ng Angeles, Pampanga. Yung po, 3 kong anak na sila Jared, Jamaica, Colleen, nag-aaral po sa Montessori ng Arayat, Pampanga. Ngayon po, nung dalaga po ako, namasukan po ako ng First Lady po sa Juan Luna Street, Divisoria. Ngayon po, nagiging sahod ko lang po nung pumasok ako doon, 400 pesos monthly. Anong taon po yan, ate? Ano po, 1998 po. 1998. Dalaga pa po kayo, no? Opo. Opo. Sige po. Tapos po, nangarap po ako nag-abroad. 3 beses po akong na-fake. So sabihin na illegal recruiter kayo? Opo, 3 beses po. Tapos po yung pangatlo na yun, nag-stay na po ako dito sa Manila. Nakilala ko po yung mister ko. Ano yung pangalan ng mister niya? Berando de la Cruz po. Si Ate. Sa ngayon po, ibig sabihin, ano po ba yung kinabubuhay natin? Ano po ang hanap buhay niyo? Paano kayo nagsimula ng may bakay? Nung mag-asawa na po kami ng mister ko, nagsama po kami. Yung una-una po, yung mama niya, pinahiram po kami ng pesto sa Malolos Market. Ngayon po, nagsimula po kami ng paninda po namin ng baka na pesa-pesa lang po. Hanggang sa lumago na po siya. Ano ibig sabihin ng pyesa-pyesa? Tulad po ng halimbawa, di ba isang buo pong baka, kukunin lang po namin yung postillas or either na po yung pierna. Isang paalam po. Kasi 4 kilo lang po. Opo. Tapos po hanggang ngayon po, hanggang sa lumago po yung hanap buhay namin. Opo. Lahat po na nakikita nyo yan, doon po namin napundar. Saan po ito yung pwesto niya? Sa Malolos? Market po. Malolos. Sa Bulacan po yan, di po Opo. ba? Opo. Sino po yung katulong nyo rito? Yung pong katulong po namin sa aming hanap buhay, yung pong aking mga kapatid na si Rene Rivera. Sila Albert Rivera po, Jesse Rivera, Pedro Rivera, at saka po yung mga iba-iba po lugar. Meron po taga rito, meron taga Bisaya, meron taga Bulacan. Ate, bago po kayo nagkinegosyo, siyempre, ang dami yung problema na dumating sa inyo. Ano po yung pinaka bagay na hindi makakalimutan na mga hirap na nadanas nyo nung nagsisimula kayo ng pamilya? Nung nag-start po kami mag-asawa, yung po mister ko po siya yung gumibiyahe po sa Novaliches Bayan. Opo. Jeep po, jeep. Hindi po, nag-start po siya ng XLT na pinaglumaan po ng mama niya. Ngayon po, nung kumukuha po siya ng everyday po ng baka sa Novaliches Bayan, hanggang po sa Lumaguna, no? Ngayon po, kahit yung ako po yung nagkakashare, pagkatapos po nagtastas ng baka ng mister ko, uwi po na ng bahay, matutulog na siya. Kasi po, maalis po siya ng 8 p.m. po ng gabi para bumiyahe. Tapos po, pagkadating sa pwesto namin, tastasin po niya yun, pesa-pesa, tapos po, iwan na niya ako. May kasama po ako na isa, kapatid ko po. Tapos po, hanggang sa kahit pyesa sa amin, doon sa baryo namin na bahay namin matanda, baryo ng Kandating Arayat, Pampanga, hindi po ako umuwi.
Dahil wala pa po kong ipon, di ba? Nagsisimula pa lang ako. Tinitiis ko po yun, di po ako umuwi. Basta pagpasok ko po ng pwesto ng Malolos Market, alas 9 ng gabi, hanggang alauna po ako ng afternoon, bago umuwi ng bahay. Dito po sa Pampanga? Hindi po, sa Malolos din po. Meron kayong bahay doon? Opo. So, ate, ibig sabihin, nagtatrabaho kayo sa madaling araw kasi tindera po yan para Opo. sa mga mamimili natin tuwing umaga po, hindi po ba? 9 p.m. po, nasa palengke na po kami. 9 p.m. ng gabi kasi preparasyon para sa mga padating mga inangkat ni Mister. Opo. So, ate, nung mga panahon, ano po ba yung pinaka-naisip nyo na may naalala ba kayo? Yung hirap na dinanas nyo, lalong-lalo na bilang isang tendera, siyempre, yung mga anak nyo po, minsan napapabayaan nyo po, naiwanan nyo. Ano pong ginagawa nyo po pag mga ganun po? Yung po kasi nanay ko noon, buhay pa po. Opo. Ngayon po kasama namin sa bahay. Sa kanya ko po iniiwan yung mga anak ko. Tapos po, ayun, pagdating po ng alauna ng afternoon, uuwi na po ako ng bahay. Doon ko po alagaan yung mga anak ko. Ako naman po mag-aasikaso hanggang sa makatulog po ako. Ilan po ang anak nyo nung nagsisimula kayong magnegosyo? Isa pa lang po. Ay, isa pa lang po. Yung pangalan, ilang taon na po siya nun? Ano anong po taon siya, po nung yan? nagsimula po kami, pinaglihi ko pa lang po, naghahanap buhay na po kami. Tapos po, hanggang ngayon. Anong taon po yan? Ano po, nung 2005 po kami mag-asawa, no? 2006 po nung pinanganak ko yun, yung panganay ko. Kung halimbawa, Ate Ruby, kung may sakit yung anak nyo, syempre, paano po yung syempre, bilang magulang po, hindi nyo pwede iasa lagi sa nanay. Ano po ginagawa niyo mga panahon na yun? Nung po kasi panahon po na may anak po ako na maliliit sila, hindi naman po sila na-hospital po yan kung hindi lang po pagka pina-inject mo o ngayon po napilay, dadaling ko lang po sa albularyo, gagaling na po sila. Ganun lang po. Hindi po sila na nako-confine po sa hospital, hindi. So may pagkakataon pa na dumating sa buhay nyo na sabihin yung may mga pagsubok na Apo. ano pwede po kayo magbigay ng halimbawa? Yung po dumating po ng pagsubok sa akin, tulad po ng yung po ng mga anak ko na hindi ko po sila nakakasama. Kahit ano pong okasyon doon sa lugar namin, hindi po ako umuwi. Ang sabi ko sa Panginoon na siya na pong bahala sa amin. Si Jesus Christ, ang Diyos Ama, si Inang Birhen. Lagi po sila ang tinatawag ko na huwag po sila magsawa na gabayan po kami, na pasukan po yung pangangatawan ko, palambutin yung puso ko, lawakan yung pangunawa ko, liwanagin po yung kaisipan ko, yung baluktot kong gawain at pag-iisip itutuwid po niya. Kasi wala po akong ibang sandalan kundi po siya. Ngayon po, ang nangyari, nung dumating po yung panahon na yung mister ko, nagkasakit po siya. Ako na po yung naghanap buhay talagang totally. So ano pong nag-isakit ni... Nag-stay na po siya dito sa Pampanga. Ano pong nag-isakit ni Kuya? Ano po siya yung... Ang sabi, nung kung nagpa-overall check up po kami na yung mataas po yung cholesterol niya, yung sa creatinine niya, yun po ang naging sakit niya sa sigarilyo raw. Yun po ang sabi ng doktor. So, ibig sabihin na pinagamot niya po yan, matagal po Opo. yan. So, sino po yung nagiging katuwang niyo sa paghahanap buhay? Mga kapatid ko po. Mga kapatid niyo po. Sino po yung mga kapatid niyo? Sila Albert Rivera po, sila Pedro Rivera, Jesus Rivera, Rene Rivera po. Sila po nandoon hanggang ngayon. Bali sila na yung umaangkat ng baka. Opo, hanggang So, ngayon. ngayon po, medyo nagsimula kayo, sabi niyo, kilo-kilo po o parte-parte. Ngayon po, anong sumunod na nangyari na po doon? Hanggang po naging kabiyak na po yung baka namin, naging isang buo, everyday. Pagdating po na Saturday and Sunday po, 2 buo. Pag wala pong okasyon. Pag may okasyon po, tulad ng Christmas and New Year, 10 baka po, gano'n ang nakakatay namin isang araw. Mga panahon na yun po, ate, magkano po ba ang kilo ng baka? Nung panahon po nagsimula kami, nagsimula lang po kami noon, 100 plus lang po, mga 196 ganyan. Mura pa, no? Pero ngayon po, 310 na ang Alos kilo. tatlo na po yung ano. Oh, Sa ganun po, sa isang bako, magkano naman po yung nagiging ganansya po natin? conforme po yung timbang. Halimbawa po, ang timbang po ng baka, 200 kilos. Opo. Meron ka po 10,000.
Maganda Pero na rin. nakalabas na po yung sahod po ng mga tao mo noon, pati yung expenses. Sabihin, neto na po yun. Ah, Neto. So, ngayon po, bali nakakailang baka na po kayo? tulad po niya na pagka Monday to Friday po, isang buo lang po kami ng baka. Tapos po pagdating po ng Saturday and Sunday, pag wala pong okasyon, tigda 2 buo lang po. Wala ba kayong naisip na gusto yung magtayo ng sariling farm ng bakaan? Meron po akong baka na buhay po, na may kulungan po ako dyan may farm po ako dyan sa Bukid. Saan po yun? Malapit lang po dito. Ano po yung kulang ng 14 hectares na pinare-rental ko po yun yearly mula po nung nabili ko yung lupa na yun. Nirental po ng 600,000 po a year. So, ilang baka po ngayon? Sino pong nag-aalaga ng baka ron? Sa inyo po ba yun o isa nagrarenta sa inyo? Hindi, sa akin po. Nag-aalaga din po yung bali manugang po namin, anak ng kapatid ko. Ay, manugang po ng kapatid ko, tsaka po yung bunso namin. Sino po yun? Si Ryan Rivera Si po, Ryan. at saka po yung manugang po ng kuya ko, si Polay po. Ibig sabihin po, yung talagang ang negosyo niyo po, more on bakan po kayo. Puro baka lang po. Yun po yung magiging mga magulang niyo po, ano? Bali, baka rin, pagtitinda po ng baka. Yung pumbiyanan ko po, Yung biyanan niyo. Bali, nanay ni, na mister ko po. magulang ng mister niyo po. Opo. Buti, magkasundo kayo ng biyanan niyo, no? Wala naman po akong masabi sa biyanan ko. Kahit po mahirap lang po ako, Tinanggap. tinanggap po niya ako at minahal po niya ako. Lalo na po yung mga apo niya. Kasi nakita niyo naman ang suporta niyo sa asawa niyo, hindi po ba? Yan po mga kapamilyang Pilipino. Ang samahan po ay hindi po nasusukat yan sa yaman. Sino man. Yan po ay nasusukat sa tatag ng pagmamahalan, katulad po nangyari sa ating Ate Ruby. Kaya po, siguro maganda pong ehemplo to. Ate Ruby, isang tanong po ba? Kung sakali pong ibabalik po natin yung mga pagkakataon na meron kayong pagkakamali na gawa, ano po ang gusto niyong baguhin doon? Yung mali po na... Yung mga pagkakamali niyo po na gusto niyo pong baguhin? Wala po akong ginawa. Para sa akin po, walang matindi na pagkakamali kong ginawa ko kasi po, kung ano po yung pinapayo sa akin ng mga magulang ko, sinusunod ko po yun. Kung yung mabigat po na pagkakamali, wala po akong alam. Totoo po yun, kapamilya. Ang ibig sabihin, kapag nagtanim ka pa ng isang bagay na maganda po, maganda rin po ang nagiging resulta. Sabi nga sa